Gary, alam ko namang hindi mo ako maririnig eh. But I'll say it anyway. I'm sorry. Mars, itutuloy pa ba natin tong case na to, ha? Alam mo, I can't stop right now. Hindi ako convinced na si Mang Kiko ang pumatay kay Ana. With or without Gary, kaya natin to. Hindi na naman ako iiwan, di ba? May kumalat po kasing picture kung saan naghahalikan si Professor James at si Ana. Sobrang tindi ng away nila dahil doon. Ano naman ang alam mo tungkol sa kanila ni Professor James? Nakikita po namin na sinasabay po siya sa kotse nun. Nakarating nga po yun doon sa asawa ni Professor James si Ma'am Rosenda. You stay away from my husband. You understand? Ano? Namimiss mo na siya? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na walang nangyari sa amin ni Ana? Ikaw pang pagod? Sino ba nagkaroon ng indecent relationship sa estudyante niya? Ako ba? Walang pupuntahan tong usapan na to. Parang awa mo na, wag. Wag! Mars, okay ka lang, Mars? Nananaginip lang ulit ako. Ano ba na naman yung bumabagabag sa isip mo, ha? I had a very difficult childhood. Christine, may kailangan kang makita. Ano yun? Sumama na lang kayo sa akin. Tara na ho, Mang Kiko. Mang Kiko, bakit po tayo dito dumadaan? Teka lang ho. Ay! Kiko! Saan po tayo pupunta? Dandahan naman ho! Bakit po tayo tumigil? Flat po yata yung gulong natin dyan sa kabila nyo eh. Naku, saan tayo maghahanap ng pabomba nito? Hindi ko pa... Salamat po. Siguraduhin mo lang walang makakaalam mo ito. Opo. Kung hindi, babalikan ko pamilya mo. Opo. Oh, ano po hinihintay mo? Hmm?
mo sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Handa ka? Eto na ako! Hello? Hello, tulungan mo ko. Please, may humahabol sa akin. Tulungan mo ko. Ana! Hello? Hello, maniwala ka sa akin. Please, papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Hello? Akin ka lang, Ana! Sabi ni Aling Melly, may nag-iwan daw nito sa reception. Nakapangalan sa'yo. Ha? Eh, sino daw yun? Hindi na daw nagpakilala eh. Basta ang sabi, importante daw na makuha mo yan. Hello? Hello, maniwala ka sa akin. Please, papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Hello? Akin ka lang, Ana! Saan mo nakuha to, Edward? Inabot lang sa akin sa lobby. Ang bilin lang importante daw na makuha mo yan. Mars, hindi kaya kung sino lang na gustong tumulong sa kaso? Anong balak mo, ha? Si Gary. Nasaan si Gary? Kailangan ko siyang makausap. Miss? Nasaan na si SPO4 Gary Perez? Eh, ma'am, kagabi pa po na-discharge ang pasyente. Ah, ganun ba? Oh, yes, ma'am. Thank you. Tawagan mo kaya, Mars. Hello, Gary. Yes, Christine. Napatawag ka? Ba't di mo naman sinabi sa akin na na-discharge ka na pala? Oo. Hindi ko na lang nasabi sa'yo kasi kinailangan kong bumalik agad sa opisina eh. Okay, sige. Pupunta kami ni Larina dyan ngayon. May mga bagong ebidensya kami natuklasan tungkol sa kaso ni Ana Madrigal. Bagong ebidensya? Have a seat. How are you feeling? I'm okay. Feeling better. Bakit naman di mo man lang sinabi sa akin na na-discharge ka na pala sa ospital? Ang dami ko kasing kailangan asikasuhin eh. Kung girlfriend lang kita, di sana nireport ko na sa'yo lahat ng kilos ko, di ba? Biro lang, masyado kasing seryoso eh. Itong SD card. Sabi ni Edward, iniwanan lang daw to sa lobby ng hotel para sa akin. Napakinggan at napanood na namin kung ano yung laman nito. We have a feeling na malaking lead to para malaman natin kung sinong pumatay kay Ana. Papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Hello? Akin ka lang, Ana!
Tama ka nga, Christine. Malaking ebidensya to. Gary, hindi si Mang Kiko ang pumatay kay Ana. Inamin ni Aling Clara na pinadukot lang kay Mang Kiko si Ana. Ha? Sino daw nagpadukot? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero feeling ko, isa ka na Professor James at Miguel ang pumatay kay Ana. Christine, I'll reopen the case. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nadidiscover ang totoo. Maraming salamat, Gary. Meron lang sana akong gustong ipakiusap sa'yo. Ano yun? Pwede bang huwag kang gumawa ng hakbang nang hindi ko nalalaman? Delikado tong gagawin mo. At pag may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tao po! Tao po! Miguel? Gusto ko lang naming makausap, Miguel! Miguel! Dito ka lang, ah. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang susunod? Delikado to. Gary, hindi naman ako pwedeng nakatanga lang sa labas, no? Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang. Sino ka? Okay ka lang? Okay ka lang? Gary! Sumama ka ng mayos! Dandaan lang naman!
Okay ka lang ba? Okay lang ako. Maraming salamat Thank you for saving my life. Wala yun. Alam mo naman, gagawin ko lahat para sa'yo. Tara. Miss, relax ka lang ha. Huwag mong pansinin tong camera. Isipin mo na lang tayong dalawa lang nag-uusap. Ready? Rolling. 5, 4, 3, 2, 1, action! Miss, maaari mo bang masabi sa amin kung anong pangalan mo? Gusto ko din malaman kung paano ka namin nadatnang nakagapos at punong-puno ng pasa ng ganyan. Ako po si Joy. Live-in partner ko si Miguel. Mag-iisang taon na rin po kaming nagsasama. Nung una, maayos pa. Meron nung tumagal-tagal nagiging mapanakit na rin siya. Sobrang seloso niya. Tuwing nagsaselo siya, sinasaktan niya ako. For time, dinilis ko yung kasi mahal ko siya. Pero nadiskubre ko, gumagamit siya na yung pinagbabawal na gamot. Doon nagdesisyon ako na hiwalayan siya, pero hindi siya pumayag. Iginapos niya ako. Buti na lang dumating kayo kasi kung hindi... Joy, thank you very much for your time, ha? Alam mo, magpagaling ka. I'm sure no time we'll bounce back from this. Tsaka pangako ko sa'yo, hindi ka na masasaktan ni Miguel. Okay? Sir, kailangan maipasok si Miguel sa rehab dahil sa langusa sa pinagbabawal na gamot. Wala naman siya maitutulong sa inyong investigasyon. Kaya, kailangan maipasok muna siya para masagot niya ang inyong mga katanungan. Naintindihan ko. Kung may improvement na ang kalagayan ng ating suspect, maaari po sana ipaalam niyo sa amin. Sige po. Maraming salamat po. Paano yun? Mukhang wala naman tayong makakalap na bagong impormasyon doon. Langong-lango pa sa droga Hindi. Meron pa tayo pwede makausap para umusad ang kaso. Nakakita ka ng ghost, ha? Uy, saan ka ba galing? Wala. Bumili ako ng gamot. Valium, pampakalma. Okay. Kayo, saan kayo pupunta? Ay? Kami kasi ni Edward. Pupunta kami doon sa bar. Magiinuman kami. Alam mo na, unwind pag may time. Kaya, alam mo naman kasi, Mars, diba? Nakaka-stress yung mga nangyari ng mga nakaraan. Kaya, Mars, sige na, pagbigyan mo na kami, ha? Ba't di ka na kaya sumama sa amin? Para ma-relax ka naman. Ay! Tama si Papa Edward. Dali na sumama ka na sa amin. Uminom ka, Mars. Maraming boys na dali. Enjoy the night. Sige na, sama na ako. Winner! Tara, dali. Woo! Yeah! Mars! Come on, enjoy the night, oh! Alam mo naman, hindi naman ako umiinom, no? Hindi ko bahala, kami na lang. Hindi sa'yo mo.
Paano yung tito? Yeah, one straight face pa. Hi, miss. I hope you don't mind, pero kanina pa kita tinitingnan. At hindi ko mapapatawag sa sarili ko kapag hindi kita nakilala. I'm Richard. And you are? Christine. Christine? Such a beautiful name. And you're such a pretty girl. Such a nice name. Pretty girl. Huwag na huwag kang magsusumbong kung hindi Hayop ka. Hayop ka. Hayop ka, binaboy mo ako. Binaboy mo lang ako. Binaboy mo. Ano pa kasi nangyari dyan? Christine! Christine, buksan mo ang pinto, please. Christine! Ano ba nangyari? Christine! May card ka pa ba, ha? Buksan mo tong pinto, Christine! Christine! Christine, buksan mo. Ano ba nangyari? Siguro kailangan muna natin hayaan si Ateng. Eh, mukhang nakatulog na rin naman yun eh. Wala na rin namang sumisigaw. Eh kung doon na lang muna kaya ako sa kwarto mo. Kasi kung nakatulog na talaga tong si Ateng, hindi niya bubuksan tong pinto eh. Eh, wala na bang ibang paraan? Suserong to ah. Hoy, kung iniisip mong re-rapin kita, excuse me. Ang tagal-tagal ko nang nag-move on sa'yo, no? Ang feeling dyan, napakabuisit mo. Tayo mo naman sinabi. Sige na, doon ka na matulog sa kwarto. Wala ka. Bongga! Mars, sure ka ba talaga na ox ka na mag-work today, ha?
Okay na ako. Pasensya na kagabi. Eh naku, hindi. Ba naman, carry lang yun. Ang importante, ox ka na. Di ba, Papa Edward? Opo. Gusto niyo po ba iuna ko na po yung gamit sa van? Hintayin pa po ba natin si Sir Gary? Hindi na. Pupunta na lang siya sa bahay ni Mr. Villanueva. Sige po. Tara na. Ay, oo, tara na. Okay ka lang, ha? Sige. Christine, okay ka lang? Yeah, I'm okay. Hello. Hi, Professor James. I guess you remember us, right? Yes. Kayo yung nag-i-investigate ng kaso ni Ana Madrigal, right? Kami nga po. What can I do for you? We're actually here for Anna's case. This is my wife, Rosenda. What is this about? Sir, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Nandito kami para tanungin kayo tungkol kay Ana Madrigal. Ongoing pa rin ang kaso niya. If you don't mind, I'll just go to my room. I think mas makakausap kayo na maayos ni James kung wala ako dito. Right, James? Excuse me. Okay, rolling. 5, 4, 3, 2, 1, action. Professor Villanueva, rumors say that you and Anna had a relationship. Now, I want to know, are these rumors true? The truth is, rumors will always be rumors. But after all, wala namang paggagalingan ng chismis kung wala naman nakikita ang tao. Ang totoo niyan, we did not have a relationship. Yes, we were very close. Kasi parang anak na yung tinuring ko sa kanya. You see, my wife and I, we don't have children. At nung nakilala ko si Ana, she was also longing for the love and companionship ng isang magulang. And I felt na that was the instant connection between the both of us. As we became closer, aaminin ko, minahal ko siya. At binigyan ng mali siya yun ng mga taon sa paligid namin. At yun ang hindi ko napigilan. Now, there are photos that came out of you and Anna kissing. Are you trying to tell me that these photos are fake? Or is it just a father and daughter kind of kiss? That photo, that was very unfortunate. Especially for Anna. Hindi ko na po yata talaga kaya, Sir James. Bakit po ganun? Palagi na lang ako mag-isa. Namatay yung mga magulang ko, kaya kailangan ako magtrabaho para buhayin ang sarili ko. May boyfriend nga ako. Pero asshole naman. I feel so Ana. Well, I'm here. Alam mo namang nandito ako palagi para sa'yo. And don't think you're a bad person. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang harapin. And I'm sure, lahat ng nangyayari sa'yo, it will make you stronger. Kaya huwag ka na umiyak. Here, alam ko kapos ka. Marami ka pang bayarin sa school at saka sa dorm mo. Sana makatulong. Huwag na po, sir. Nakakahiya naman po. No. Kunin mo na to. I'm here to help you any way I can. So let me. Kunin mo na to. Thank you, Sir James. Hindi ko na po alam gagawin ko kung wala po kayo. I love you.
No. This isn't right. Pero sir... No. This is not right. We shouldn't do this. Para din to sa'yo. That kiss meant nothing. Nadala lang si Ana sa emosyon niya. Like I said, whatever feelings we had, it was because we were both longing for something na nahanap namin sa isa't isa. Nothing more than that. Di ko alam kung sino kumuha ng litratong yun eh. Anyway, kumalat na yun, and Ana started to avoid me. So, hinayaan ko lang. Kasi, alam ko naman eventually, mamamatay lang naman ang chismis. I never thought it would lead to something worse. So when was the last time you saw Ana? Hello? Hello? Tama na. Huwag na natin paguluhin pang sitwasyon. Stop calling me. After that call, bigla na lang siyang hindi pumasok. And I decided na huwag nang makailan pa nung nagkaroon ng initial investigation yung mga polis. Nagkakaproblema na kami ng asawa ko eh. And I didn't want anything to do with Ana at that time. So kayo po pala ang nagbigay ng SD card? Yes. Nung nalaman ko na binuksan muli yung kaso dahil natagpuan nila yung katawan ni Ana, I wanted to help. Pambawi na lang sa mga nangyari sa kanya noon. Naalala ko yung voice call. And I wanted you to hear it. Dahil baka makatulong. I just didn't want any involvement. So inalam ko kung saan ka nagsistay. Iniwan ko na lang sa reception area yung SD card. Di na rin ako nagpakilala pa kasi ayoko talaga madamay. Kaya kung pwede, huwag niyo na ako idamay sa kasong to. I'm trying to work things out with my wife. Kahit konti po ba, hindi kayo nagkagusto kay Ana? Aminin ko, may katiting sa isip ko na umasa ng mga panahon na yan. Oo. Kung tinatanong nyo kung minahal ko siya, oo, minahal ko siya. Sir James, maraming salamat. Tatawagan ko na lang po kayo kapag may kailangan pa ako sa inyo. Guys, tara. Okay ka lang?
Lovely. Napatawag ka. Tonight? Sure ka? Christine. Bakit kinailangan pang tanungin kung may gusto siya kay Ana? Siyempre, kailangan ko malaman yun. Pwedeng motive yun, di ba? What are you doing? Alis ka? I heard everything, James. After all these years, you haven't moved on. Ayoko na. Kung noon nahirapan ako makipagkompetensya sa buhay, ngayon hindi na ako papayag na makipagkompetensya sa patay. Pagod na ako, James. Maghiwalay na tayo. Ayoko na. Ano bang pinagsasabi mo? Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na walang nangyari sa amin ni Ana? At yun din sinabi ko sa kanila. Nadinig mo, di ba? Sure, wala kayong relasyon, pero you admitted that you love her at yun ang pinakamasakit. Sawa na ako sa mga panluloko mo. Ayoko na makapaglokohan sa'yo. Maghiwalay na tayo. Ayoko na! Buti naman hindi mo ko inindyan. Ikaw pa. Alam mo naman malakas ka sa akin. Tsaka, ayoko mawala kung anong meron tayo. Ako din. Edward, pasensya ka na sa lahat ng mga nangyari. Hello, Gary? Christine, asan ka? Ako nasa hotel. Bakit? Teka lang, Gary. Kumalma ka nga. Bakit ba parang natataranta ka? Huwag ka munang lalabas ng hotel hanggat hindi ko sinasabi. Si Miguel nakalabas ng rehabilitation center. Hanggang ngayon hindi pa namin alam kung nasaan siya. Delikado kaya huwag kang aalis ng hotel. Are you serious? Gary, paano si Joy? Sabi ko pa naman hindi na siya masasaktan ni Miguel. Baka balikan siya noon. Huwag mong problemahin si Joy. Nasa Cebu lang sila kasama ng magulang niya. Ang problema natin ngayon si Mr. Villanueva. Dahil ang sabi ng doktor, paulit-ulit na sinisigaw ni Miguel na papatayin niya to. Ano? Kaya makinig ka sa akin, Christine. Huwag kang lalabas ng hotel. Ilak mo yung mga pinto. Kung magka-problema, tawagan mo ko kagad. At pupuntahan ko muna si Mr. Villanueva. O sige. Tatawagan ko na rin si Professor James para mabalaan siya, ha? Sige, Gary, mag-iingat ka. Hello? Christine? Hello? Professor James? Professor James, mag-iingat po kayo, ha? Kasi si Miguel nakatakas ng rehabilitation center, eh. Gusto daw Hindi po kita kayong maintindihan. patayin. Ano? Professor James, mag-iingat po Si kayo, Miguel? please. Hello? 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 Prof? Hello? Guys, alam nyo,
Si Miguel na lang ang natitira nating suspect. Ibig sabihin, siya talaga yung totoong salarin. Ayaw magpagalaw sa kanya ni Ana, kaya ni-rape niya na lang siya. Tsaka, wala nang naungkat ulit ang kaso ni Ana Madrigal. Tsaka lang ulit siguro pumapatay si Miguel para mapagtakpan yung sarili niya. At feeling ko rin nalaman na ni Miguel na gusto nang makipagtulungan ni Professor James, kaya tinegi niya na rin to. Gary, I have 2 days left bago ako bumalik ng Manila. I need new developments on this case. Kailangan ko na rin makausap si Miguel. Oh, Edward. Kamusta na? Hi, lovely. Magkakilala kayo? Yep. She's my ex. Small world.